Yung pong bahay ng digital head po ng Billionaire News Channel. Ang digital head po natin ng BNC, tinangkang sunugin. Nasa linya po natin si Kuyang Marlon Ramos, ang digital head ng BNC. Kuyang Marlon, kahit sabi nga hindi magandang balitang ito, good morning. Ano ba nangyari, Kuyang Marlon? Magandang umaga, no, kasamang Benji. Kaya nandito ako ngayon sa fire station po ng Santa Rosa City, Laguna. Dahil nga kanina may nagsunog ng bahay namin, no. Ang natupok yung bandang kitchen namin. May nahuli na suspect. Ito ay 21 years old. Na ang pagkakilala ko dito, Juber lang, kasamang Benji. Actually, kakilala yun nga ang masakit eh. Kakilala namin ito, kasamang Benji, tinuring ko pa nga na parang anak-anakan ko to kasi ito ay dating kaklase ng anak kong bunso. Kanina nagulat na lamang kami nung bigla may sumabog sa bahay. Nung pagsabog, naamoy ko agad na amoy usok. Kaya dali-dali kong ginising yung aking mag-ina. Yun nga, nakita ko kasamang Benji na merong apoy sa may bandang kitchen. Kaya binuksan ko yung at tumawag na agad ako ng tulong. Maigi naman, yung mga security guard namin dun sa subdivision, nahuli yung itong si Juber na may daladalang container ng gasolina. Ang sabi sa akin nung security guard, nagpaalam daw, dumaan dun sa main gate ng aming subdivision, nagpaalam daw tong suspect na ito at ang sinabi ay makikitulog daw dun sa amin. Ngayon, kasamang Benji, isa kasamaang palad dahil familiar siya dun sa familiar yung gwardiya sa itsura niya. Pinayagan siyang pumasok sa division namin sa oras ng gabi. Siguro mga bandang 2:00 pasado ng madaling araw kanina kasamang Benji. Kasagsagan. So, ibig sabihin, hindi na kayo tinawagan na mayroong may papunta sa inyo dyan dahil pamilya na sila doon sa tao, sa suspect. Tama, kasamang Benji, no? Yun lang ang pagkakamali ng aming security sa subdivision. Hindi tinawag muna sa akin kung papayagan ko siyang pumasok. Itong tao na to, pumasok doon sa bahay. Actually kanina, inamin niya yung ginawa niya at sinasabi niya, binubuli daw kasi siya nung anak ko. Ang nakakatakot nga dito, kasamang Benji, ito yung mga tinatawag ng PNP, ng mga investigador natin, ng mga copycat crimes after nung nangyari sa Tacloban. Ito kasamang Benji, nakaharap sa akin yung suspect, masama ang tingin, no? Talagang ibang klase. Ibang klaseng itong na to. Anong tawag doon? Mukhang tingin ko copycat crime to, kasamang Benji. Pero yung sinasabing yung tinatawag na baka bandang 2:00, ano yan, naglakad pa, nagsasakyan pa o paano? Meron siyang sasakyan, kasamang Benji, may sasakyan siya. Iniwan niya sa isang pizza parlor dito malapit sa amin. Iniwan niya yung sasakyan niya, isang D-Max daw. Maigi na nakuha namin yung susi. Iniwan niya doon yung sasakyan niya, tapos malamang naglakad lang siya papunta doon sa bahay namin. Mabuti. Pero nakuna naman siya ng CCTV na pumasok doon sa gate ng subdivision. Hindi nagtanong yung mga gwardiya bakit may dala siyang container at ano ang laman ganung oras. Kasamang Benji, mukhang ipinasok niya doon sa kanyang bag eh. Kasi may dala-dala siyang bag. Nakuha din sa kanya, baka isinilid niya doon yung dala-dala niyang container na may laman na gasolina. So lang, parang pocket container ito na kayang ilagay sa bag, ganun. Hindi ba yan Molgo? Ang nakakalungkot dito, kasamang Benji, pati yung nanay hindi man lang sa amin humingi ng paumanhin yung nanay, hindi man lang nag-sorry. Talagang kinukonsinti pa yung kanyang anak sa ginawa niya. Wala man lang sinabi yung nanay na paghingi ng paumanhin. Wala. Mukhang kinukonsinti niya yung anak niya. At saka nakakapagtaka, kasamang Benji, minuto lamang matapos yung insidente, nagulat kami, nandun na yung ina. May sasakyan, nandun na sa aming bahay, malapit sa aming bahay. Nagulat ako, kasamang Benji. Kumusta naman ang mag-ina mo, Kuya Marlon? Safe naman kami, kasamang Benji. Maigi nga at narinig ko nga na may sumabog, talon agad kami sa bintana at nakahingi ng tulong. At maagap naman yung mga kapitbahay namin,
yung security guard, pinahiram kami ng fire extinguisher. Yun. At naapula naman yung apoy. Ang nasira lang yun sa may bandang kitchen namin. Oo. Anong tawag doon? Yung mga firefighters nakarating naman kagad, ganun. Nakarating naman kasama ang Benji. Nandito ako ngayon sa istasyon nila sa Santa Rosa City BFP station. Oo. Bureau of Fire. Anong tawag diyan? So hindi pala naman kaiba hindi naman tawag to, hindi naman kakaiba sa yung suspect at nagawa Hindi, niya. kakilala akin nga kasama ang Benji, no? Doon nga nakakasama ng loob. Kasi parang anak-anakan ko talaga to. Pag Sana- nagpupunta to sa bahay, papakainin namin, no? Kabiruan namin, kasama namin manood ng TV, manood kami ng pelikula doon sa aming bahay kasi kasama namin tong batang ito. Anong tawag doon? Ang sabi ng anak ko, talagang iniiwasan nila ito kasi yung bunso kong anak, sabi niya, naikwento niya na silang magkakaibigan, iniiwasan na nila itong si Juber. Dahil may paghinala na sila, nakakaiba na talaga ang kilos, kakaiba yung mga sinasabi, kaya pinagtataguan na talaga nila kasamang Benji. 21 years Hindi na nila old, so pinapansin. hindi na siya minor, Hindi na minor de edad to kasamang Benji. At saka alam niya yung ginawa niya kasamang Benji. Kanina, nung kinakausap ko siya, hindi niya dinideny. In fact, he was trying to justify it by saying na he was being bullied by my son. Ano yung sinasabi niya? Pati yung nanay niya, pagsagutan pa sa akin kanina kasamang Benji, at yun din ang kanyang sinasabi na dapat daw yung anak ko daw ang sisihin. Sabi ko, walang justification yun. Yung kung ginawa man niya, kung nag-asaran man silang magkakaibigan dati, di ba? Hindi naman justification na para tangkay mong patayin ng tao. Siyempre kung talagang biruan ng mga magbabarkada, talagang biruan yun hanggang biruan kahit pa sabi nga yung nung panahon siguro ng kabataan natin gusto mo square na lang tayo pagkatapos ng mag-friends na mag-friends na. Pero ito iba naman at nakakalungkot. Tingin ko kalamang Benji talagang epekto to ng mga nababasa ng kabataan sa social media, napapanood sila sa social media, kaya ganun. Ang nakakalungkot nga kasamang Benji, mukhang kinukonsiti pa ng ina. Wala man lang paghingi ng paumanhin sa amin sa ginawa ng kanyang anak. At nakakapagtaka talaga. Sobra ako nagtataka kasi ang bahay nito sa Laguna Bel Air, siguro around 8 to 10 kilometers away sa bahay namin. Nakakapagtaka na minuto lang, nandyan na yung ina. Kaya nakakapagtaka kasamang Benji, no? Kaya hindi mo rin maalis sa amin, no? Hindi mo rin maalis sa isip ko na baka kasabwat pa yung ina o kung sino man sa pamilya niya. Anong tawag doon? Kasamang Benji. Anong plano dito? Siyempre, una sa lahat, yung kaligtasan, yung siyempre, yung yung pamilya, yung stress niya, yung trauma na naranasan tama. Nakakatawa pa nga kasamang Benji, no? Kanina ayaw magpaposas. Binabanggit ko nga rito. Alam mo kasamang Benji, napakatagal na natin sa karerang ito bilang mga journalist, no? Ang binabanggit ko nga sa mga kasama natin dito sa Bureau of Fire kanina, kung si Senador Jinggoy Estrada, Senador Marcoleta, si Senador Bong Revilla kayang posasan. Bakit itong suspect na to na nagtangkang patayin ng pamilya ko, nahuli, ayaw magpaposas. Ayaw posasan. Kanina pa nung barang kaya nakakapagtaka kasamang Benji. Pero yung sabi mo nasa headquarters kayo ng Bureau of Fire, di ba dapat ngayon, nandito ako sa Bureau of Fire. Di ba dapat nasa PNP na kayo? Bakit? Mayroon ba nagpunta na ng PNP? May police na, pero ang SOP daw kasi kasamang Benji, kailangan mag-undergo nga naman ng medical o bago formally turn over sa PNP mamaya. Oo. Ang mahalaga, Kuya Marlon, ligtas ang pamilya nyo at nahuli ang suspect. At syempre, yan tutuloy. Siguro kung magkakasuhan kayo, may magiging no? Sabi ko nga, arson dahil talagang pinlano niya Isipin mo, may daladalang container ng gasolina kasamang Benji. Pasalamat na nga lang ako kasi alam naman niya ang bahay namin. Hindi naman malaki ang bahay namin. Alam niya yung mga kwarto sa taas, nakapunta na siya kahit doon sa mga kwarto namin sa second floor. Maigi na lang at hindi niya naisipan na diretso na kami ang buhusan ng gasolina doon at silaban. Yun na lang ang pagpapasalamat ko. Okay, paano Kuya Marlon? Ingat ha at sige, keep us posted kung ano ang mga naging kaganapan dyan.
sa hindi magandang experience ng iyong pamilya. Kaya nga, Marlon. Ano, ha? Salamat kasamang din Sige, yun. No? At okay. si Marlon Ramos ng Billionaire News Channel mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat.